Okay, so mayong buntag sa tanan. Happy Sunday mga kaigsunan, and also atong palakpakan pag-usab ang atong mga proteges. Grabe. Murag makainomdom sa atong pagkabatan na ni sa una. So, salamat kayo sa mensahe sa awit, and salamat sa opportunity nga adunay mga leaders nga nagtudlo sa mga atong mga batanon. So with the leadership of Brother Ed. So karon, let us prepare ourselves, our hearts sa pagpaminaw sa mensahe. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you so much for this day. We thank you, Father God, for the beautiful weather. And we thank you, Ginoo, sa mga kaigsunan nga aniya karon nagasimba, nagaawit, nagaalagad kanimo, Ginoo. Ubani kami, Ginoo, hatagi kami og wisdom and understanding sa pagsabot sa mga pulong hinaot nga mo kining gamiton sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kinumgyampo salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so our theme for this month is about grateful service. And akong gihatagan og title akong message nga loyalty in the service. Nakainumdum ko ba kay sa seminary, mao mo gyud among kan loyalty in Christ. Mao mo gyud na, di ba? So, kita nga mga Kristohanon dapat ang atong pag-alagad ba kana ganing dili siya putol-putol unta ba. Dapat ang atong pag-alagad sa Ginoo kanunay og matinumanon ta sa pagserbisyo sa Ginoo. And I would like to use this foundation verse. There is a 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 17. Mao ni ang heading title ani is The Lord's Grace to Paul. Ingon ani iya pagasulti. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Si Paul napasalamat siya ba nga giyatagan siya kusog unya gigamit siya sa Ginoo sa pagserbisyo. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. We know nga si Paul sa diha sa iyang before pa siya nahimo nga alagad sa Dios. Kabalota kung unsa siya ka grabe kayo sa mga Kristohanon kaniadto. And the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, and whom I am the worst. But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Now, to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Now, nganong kini man nga foundation verse akong gigamit? Because aduna tay makatunan ani nga lesson ba sa kinabuhi ni Paul. And we often see our Christian service, kita nga mga Kristohanon, as a matter of volunteering. Ang atong pagserbisyo usahay ba ato ra ni siyang gibuhat nga mura ra tag nag-volunteer gani dili ta servant ani volunteer man ko ani Brad something yun ana ba. Yet as Christian in regard to Jesus and His church, we are not volunteers. Nga kung dili na kaganahan pwede na kamo sila na bahala dito sila pastor na bahala dito sa church. Mura bag something ngayon ana lang atong pag-serve sa Ginoo ba nga volunteer ta dili ta servant. We are slaves. Kay nabag-o naman ta naa ta ni Kristo. We are duty bound servants of Jesus, and faithfulness is expected as such servants.
He counted me faithful. Si Paul sa verse, napasalamat siya, nga gi-count siya sa Ginoo, nga faithful servant. You don't have to be smart to be faithful. Dili ka kinahanglan nga bright ka para moalagad sa Ginoo. Dili ka kinahanglan nga talented ka para lang makaserve ka sa church. You don't have to be talented or gifted. Faithfulness is something very down to earth. It is not just about kung unsa ka kamaayo, unsa ka ka-bright, unsa ka ka-giver. It is not about that kung when it talk about service. And each of us can be faithful in the place God has placed us. Kitang tanan, pwede ta mahimong faithful sa pag-alagad sa Ginoo. Pangutanan ko naman tapad, faithful ka, brad, sis? Faithful ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Matest na ba dayon atong pagka-faithful sa ato pa lang pag-attend every Sunday, pag-attend sa mga activities. Matest na dayon atong faithfulness. And then Paul says, putting me in the ministry. Ministry simply means service. Bisag asa pa ka nga ministry sa church, nagpunit ka basura, naglimpyo ka diha, nagkanta ka diha, naggitar ka diha, nagpreach ka diha, it is your ministry. And ministry is service. In the original language, in the New Testament, there is nothing high or spiritual about the word. It is just means to work hard and serve. It is your ministry, then serve. Mo na imong ministry ra, then gamitay mong talent, gamitay mong gift. Kung asa ka mas maayo, din diha ka. Then yet, for the former blasphemer and persecutor of God's people, this was a great honor. Nga naman gi-emphasize ni Paul ang iyang past. Nga siya usa ka blasphemer, usa ka violent man. Nga nung gi-emphasize man ni Paul diri. Since Jesus came into the world to save sinners. Usahay ba kita makakuan kita nga I am not worthy nga mo simba kay makasala ko. Dili ko worthy nga mo barog sa tubangan kay dautan ko. But you know, Jesus came here to the world to save sinners. Sa diha nga nidawat na ka ni Kristo, then you have the opportunity to serve Him. Just like si Paul, nga usa ka dautan nga tao sa kaniadto nga wala pa siya ni Kristo, but gihimo siya nga instrumento para sa ministeryo sa Ginoo. Then kita, usa may atong rason nga dili ta mualagad sa Ginoo. Then this is the necessary qualification for being a child of God, being a sinner. Kung ikaw dili ka makasala, then yun sa makapagluwas, di ba? So kitang tanan makasala ta makisunan. Sinners are not disqualified from coming to God because Jesus came to save them. Jesus came here to save us. That is the main purpose of Jesus, para kita aduna tay entrance sa langit mga kaigsunan. Since although I was formerly, Paul past did not disqualify him from serving God. It doesn't matter kung unsa ka sa una. Ang imo naon kung unsa imo status karon. What is your identity right now? Giluwas na ka sa Ginoo mga kaigsunan. So dapat kita mo serbisyo tada sa Ginoo. Then God's mercy and grace enough to cover his past and enable him to serve God. We should never feel that our past makes us unable to be used by God. Mo ni kasagaran ba daghang mga Kristiyanon karon nga makauna na gani nga murag dili na ko welcome sa church kay dugay na ko wa kasimba. Murag something nga guilty kita ba sa atong self nga si Kristo niari siya para luwason ka. So all of us is welcome here to serve God, to praise God, to sing with God. Dapat ingunana ang ato ang pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. And Paul felt rightly so that his sins were worse because he was responsible for the death, imprisonment, and suffering of Christians whom he persecuted before his life was changed by Jesus.
So diri nga verses kining foundation verse ako lang ni siya giatagan og pag-expound ba nga giunsa sa Ginoo pag-usab ang kinabuhi ni Paul nga sa kaniadto daotan man siya pero karon gigamit siya para sa pag-alagad sa Ginoo. Then unsa may kalayan ni Paul sa tuwa? Mas grabe pag siguro si Paul. Kita makasala man sa ta. Pero dapat sa tamo serve sa Ginoo makaigsunan. So everyone can serve God. Amen. Everyone can serve God. Walay question ane. But everyone can go to church. Tanan tao pwede makatog simbahan. Duwa man lang gilakan atong simbahan, pwede man tamo sudre. Have fellowship with our brothers and sisters, but not everybody can do clean the church. Tanan makaari sa church, pero dili tanan makalimpyo sa church. Tanan makasimba sa church, pero dili tanan makalead sa church. Can you get the point, mga kaigsunan? Everybody can go to church, but cannot help the needs of the church, but cannot give their commitment to the church. Dili nato mahatag atong commitment sa ministry, dili nato mahatag atong commitment sa atong paghatag. Pero kita always ang Ginoo naga-bless nato every day. Mga kaigsunan, if you came here because you wanted to please God, o sa may main purpose nganong musimba man ta, o sa may main purpose nganong muari man ta sa church. If ang imong purpose is para pag-alagad sa Ginoo, para ma-please siya, then you are in the right heart. Nakakasasakto nga kasing-kasing makaigsunan. You are serving Him if your purpose is to please God. But if you came here because you wanted to be blessed, dapat mato sa church nindot ang music ha? Dapat mato sa church kanang nakaandam na kong kape ha? Dapat mato ko sa church limpyo. Something yun na ba nga ganahan ka, hapsay, nindot, makadungog reta, uy, feedback man, bati man ang kanta, bati man ang wali. Murag di man ta ma-bless. Murag adunay gamay nga sipyat sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Let us meditate ourselves. Are we serving God or are we serving ourselves? Niyari ba ta para malagad sa Diyos? Or niyari ta para alagaran ta? But if you came here because you want to be blessed by the music, by the song of praises, by the message, o guban pa diha, so then you came here because you wanted to please your own desires. You wanted to please your own self. You're not came here to please God. Ayaw tanawa ang sipyat sa mong katapad. Ayaw tanawa makigsunan. Kaya ikaw sad masipyat sa ga. Mabita mo, kudigo ka ba? Tanaw kasi mong katapad. Yung sipyat mo sa dayang answer. Sipyat po ka. So, mana nga focus yun na makaigsunan sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. So, karon, arin ako sa akong punto, duhara akong punto karon, I just want to remind us kung unsa ang gibuhat sa Ginoo ug unsa angay natong buhaton nga mga Kristohanon karon. So, first is unsa may service ni Kristo sa diha nga naa siya diri sa kalibutan. The service of our Lord Jesus Christ. I know nga kabalo na tani dili na nako kinahanglan nga i-explain pa jud og maayo. First, He came to serve, not to be served. Jesus came to save the sinners. Jesus came to serve us. In His early ministry, mga kaigsunan, we know nga si Jesus nagpakaon, nagtudlo, nag-ayo, nagwali. Mo nay kasagaran yun na itong mabasa nga gibuhat ni Kristo. Mabasa na ito diya sa gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Nadra, basa na ninyo tanan. Kabalo ni mga seminarya na ni. Kaya 2 years ni seminary. So, Jesus in His ministry, maunay kanunay ang ministeryo ni Jesus. He is the leader, but also a servant. Wala man si Kristo gani iyang yugasan ang tiil sa mga disciples, di ba?
Kaya mga disciples, nagkuha na sila kung kinsay pinakataas nila, kinsay pinakamaayo nila. But Jesus lead by example, mga kaigsunan. He served the people, He helped the sick, ang mga gipanggutom, ang mga nanginahanglan, iyang gitabangan. He washed the feet of His disciples. And then ikadua, He sacrificed His life once and for all. Mao ni ang every Sunday we celebrate and we commemorate the love of God for us. He is loyal, mga kaigsunan. He was beaten and suffered before He was crucified on the cross. Before pa lang nga si Kristo gilansang sa cross, grabe na iyang kasakit. Gipasakitan pa siya maayo, gilapdos, gibunabunalan. Before siya gilansang sa cross. Why did Jesus did that? Nganong gibuhat man na Kristo nga pagserbisyo na to? Nganong iya pa man ang kinahanglan nga buhaton? Because His love for us. Tungod sa iyang pagigugma nato, mga kaigsunan. Mabasa nato John 3:16, di ba? He served His life to humanity in order for us to reach eternity. Dili ta makaadtog langit without Jesus. I am talking to those people nga tan-aw nila maayo silang tao, tan-aw nila luwas na sila, tan-aw nila nga bisag walay simbahan, bisag wala dili ko moadtog church, luwas na ko. But I tell you, kung wala kay Kristo sa mong kinabuhi, wala mo gidawat si Kristo sa mong kinabuhi, you will not go to heaven. Walay lain ngangan ubos sa yuta kundi ang pagdawat sa pangan nga Kristo, mga kaigsunan. Dawata siya. After this message, aduna naman tay invitation. Accept Jesus in your life. Dili pa wahay ang tanan, mga kaigsunan. So, in Romans chapter 3, verse 23 to 25, it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace, through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood, to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished." Si Kristo ang nahimo nga sakripisyo para kanaton tanan, mga kaigsunan. So bisag unsa pa ka maayo ang imo gibuhat ris kalibutan, pero wala gihapon mo gidawat si Kristo, wala na pulos, mga kaigsunan. I tell you, because no one diri is maayo, mga kaigsunan. Kitang tanan aduna tay sipyat, makasala ta. And the only thing to get to heaven is accept Jesus in your life. Then ikaupat is He is loyal to His mission and purpose. Si Kristo, grabe kaya ang iyang loyalty ba sa iyang purpose o sa iyang mission. Liman mo na nga sa pagsugod niya, sige ra siya lakaw, sige ra siya serbisyo sa mga tao, sige ra siya tudlo. The mission of Christ is to serve His people, and He did everything for us. His purpose is to give His life for our salvation. Mao na pinaka-main purpose. Kay after si Christ na gilansan sa cross, di ba? He ascended to heaven and it's finished. Ang iyang trabaho sa kalibutan is finished. Iyan ang gibilin sa iyang mga apostles, ang angay pang buhaton. And kita gibilin ta og sugo nga na-address sa Biblia, mga kaigsunan. Nga angay natong padayonon. Sumana siya, mga kaigsunan, ang gibuhat ni Kristo, ang iyang pagserbisyo sa diha nga naapa siya diri sa kalibutan. And I hope and I pray nga kita karon for those people, especially for those people nga wala pa ni Kristo, dawata siya sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Accept Jesus in your life. Ikadua, the last one, ang atong pagserbisyo, isip nga usa ka alagad sa Ginoo. Unsa magiangay natong buhaton? Musimba ra bata? Muhatag ra bata? Every Sunday ra ba gyud ta? Unsa man gyud? But akong hatagan og gamay nga kan. Una,
atong pag-alagad sa Ginoo dapat aduna gyud ay gugma. Love for the ministry. Una is you must love the church. Usama na to pag-serve sa usa ka simbahan kung dili na to love atong church. Di ba? Di ko ganahan dito kay di ko ganahan sa kuan mga kaigsunan ba, igsoon pala nimo murag gamugot na mga naong. Sabi ganahan mo simba diya. Di ba? So you must love the church. You should understand the importance of your part in the church. Every one of us here aduna tay part sa church. Amen? Pangutana, where are you belong? Asa man ko? So mo nakita natay mga kon, na kids, na youth, na young adult, na men, na women. Napad yung lain-lain nga group. Di ba? Natay mga leaders, deacons, deaconess, dagang kita grupo. So you need to ask yourself, asa mo ko ani dapita? Umutapok sa kusmen, murag guwang naman sa gay ko, batanon pa man ko? Ano ba? So you need to know, where should I belong sa church? How can I help sa church? How can I support the church? How can I give to the church? How could I commit to the church? And how I can serve in the church? Ikaw mismo sa imong kaugalingon, makatubag ra ng pangutanaha mga igsunan. Pero sa man gud kinahanglan pa ta i-push ba nga, Brad, kaya lagi nimo lagi. Kaya lagi nimo mo barog sa tubangan. Sometimes ingana ba mauwar mo gyud tagod. Kinahanglan na ta nga itap ra ta ba. So mana makita ta sa tong mga kaigsunan nga willing nga mo serve. So ato ra nang hatagan og assignment, butang na dira, Brad. Di ba? Di ba makasuway gyud nagbarog diri sa tubangan. And, mga kaigsunan kitang tanan, once in our life, we know that the church help us. Sa panahon nga kita, bag-o pa ta ba? Ang church mo ay nagmatuto na to. Ang church may nagtudlo na to. Ug unsay angay nitong buhaton, gitudloan ta usay sayop sa dili. Ang church may naghatag na to og comfort, nga diri bilong ta, kay sa gawas kay bisag unsa ra gibuhat ya. There is a church is makita na to ang pagigugma sa atong isig katawo. Grow our faith in God. We also should give back to God. Serve in the church. Use your gifts and talent for the Lord, mga kaigsunan. In 1 Corinthians 12:4-6 it says, there are different kind of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone is the same God at work. So you know nga every one of us aduna tay part sa church. And we know nga daghan tag mga talents, lain-lain ato mga talents mga igsunan. So let us be united in mind and action when it comes to service. We do it for the glory of God, not for the glory of someone else. Sayang God, nay panahon ba nga kita ganahan ta mo serve if nalang atong samot na sa mga batanon mato ka church ay dili lang sad ko. Murag nga ba nga ang atong faith naka-base lang sa ato isig katawo gani nga mari ta sa church ganahan ka ba nga tan-awon ka, ganahan ka nga i-praise ka, something yun ana atong pag-serve gani. Pero dili maayo makaigsunan. Ikaduha, servanthood by example. Aray nako, hapit na ako, katapusan na ni. Servanthood by example. So, Mark chapter 10, verse 43-45, it says, not so with you, instead, whoever wants to be the great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom of many. So, klaro kayo mga kaigsunan, no? Sometimes, kita nga mga Kristiyano, di all the time, nindot kaya atong feeling nga mo serve da. Sometimes, it tests ang atong faith. Sometimes, we lost our passion to serve. Di na kaganahan mo simba. Di na kaganahan mo sa church. Di na kaganahan makigalubilo. Di na kaganahan
magpagamit sa imong gifts nga gihatag sa Ginoo. Kay nganuman natay problema, natay responsibility, ang uban na depressed or something yun ana ba. Mo na usahay mawala ang atong passion sa pag-alagad sa Ginoo. We grow weary, nagkaluya ang atong pag-alagad sa Ginoo. Pukawa ko nimo katapad basig naluya na ba or giduka na ba diha? Dapat ang atong pag-alagad sa Ginoo alive. Amen. A servant is one who lives to benefit another person. They sacrifice for someone else joy or fulfillment. Atong pag-alagad sa Ginoo dapat para ni sa tanan. Dili ni para lang niya, nimo or nako. Dili dapat nga na atong pag-alagad. So in Matthew chapter 6 verse 1 to 4, mo ni gingon diri ni Kristo, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Dapat ko makita ni sa kadaghanan akong gihatag ba? Dapat makita ni ako ang kahago ba? Dapat ila kong i-praise ani ba? Kay grabe kay kong kuan. Di ba? Something yun na ba? If you do, you will know reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with the trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the street, to be honored by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Mga kaigsunan, serve in silence. Pwede man ta mo tabang sa church nga di na kinahanglan ta ingnon. Pwede man ta mo serve sa church nga di na ta kailangan nga i-remind nga, Brad, simba na diri. Murag pugson ba na to atong kaigsunan ba nga pangari mo sa church be? Murag something na ba? Murag ato naman siguro ng responsibilidad as a Christian nga moari ta sa church. But also ato mga Kristiyanon nga mga kaigsunan naluya man sad. Kinahanglan po sila dasigon ba? Muna usay kinahanglan po nato sila itap nga, Brad, kumusta naman ka? Brad, naunsa naman ka? Brad, aray ta sa church, mangapi ta ba? Ana, something ana. Di ba? Mag-fellowship ta. So atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, dapat be humble. Remain humble and always be humble. Kaya usahay sa diha nga wala pa kay trabaho, wala pa kay gatiman, batanon pa kay ka, grabe yung pag-alagad sa Ginoo. Yes Lord, ako gamiton ang talent para nimo Lord. Pero sa diha nga daghang responsibilidad, sa diha nga nanakay trabaho, wa naman to nakit-an si Kuandre sa church. Asa naman to? Di ba? Nga kuan na kay ka taas na kag nabos kinabuhi, di na kailangan suguon sa church kay taas na mo ka. Remain humble. Always be humble mga kaigsunan. In Philippians 2:3 it says, do nothing out of selfish ambition or vain conscience. Rather, in humility, value others than above yourselves. So serve through fellowship. Last, serve through fellowship. Kini yung sa may gamit sa atong mga fellowship. Dako kinig tabang mga kaigsunan sa atong pagdinasigay mga kaigsunan. Kini fellowship. Serve through fellowship with your brothers and sisters in Christ. It doesn't mean you have no talents. For example ba, di man tanan makabarog sa tubangan, di man tanan makagitar, makakanta, makawali, makabarog sa tubangan, di man tanan. There's a lot of ways to serve God. Daghang paagi para mo serbisyos Ginoo. It just need to be practiced because not all of us is aware of it. For example, pag-aray nimo sa church, lamanuhon nimo yung kaigsunan. Umulamano kita, dapat ka na pong naay ma-feel nimo ang kusog gani. Ma-feel nimo ang iyahang kuan ba gugma.
Nya makita nimo sa iyang mata nga kalipay nga nakit-an kaniya karong kabuntagon. Brad, may buntag diha. Sis, guwapa kay karon. Sis, nindot kay mo hang make-up ron. Di ba? Something ana ba? Bisag mga gamay ra nga mga word pero makahatag nagkadasig sa imong isig katawo mga kaigsunan. Greetings with a smile. Talk to your fellow brothers and sisters. Dili kay ni guman sa church, lakaw largo, bahala na mo diha. Di ba? You are not serving through fellowship mga kaigsunan. Usahay po natay mga kanaganing, I don't know if ako ra ba or kita makapil tag natay ganahan nga lamanuhon sa atong mga kaigsunan pero kanaganing murag maikog ka. Murag mauwo ka ba, murag tagdon ba ka ko niya or basig balibaran, basig talikdan ako niya ba? Something ngayon na gani ganahan ta ka mulamano niya pero wa mo ko naandad mulamano niya. Ako naandan si Kuan naman si Brad Jeep raman ang naandan mo lamanuhon every Sunday. Di ba? I hope nga kitang tanan makalamano po ta diha og lain nato nga mga kaigsunan ba. Kay every Sunday naata diri nya dili man lang ta makalamano sa atong mga isig ka atong isig ka igsoon diri sa church. So, ingon na importante ato ang pagserbisyo through fellowship mga igsunan. Lamanuha imong igsoon sa pagtuo nga adunay kalipay ug paghigugma. Unya sa atong pagalagad ipakpak ang imong kamot sa oras sa pag-awit ug musabay sa ta sa awit. Usay mag-serve, magsimba ta murag nagkanta ra gyud ang nara sa tubangan. Kita naa may lyrics, di ba? So I hope nga kita let us practice to sing sa atong praise and worship. And then last verse 1 Peter 3:8-9 it says finally all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing, mga kaigsunan. Panalanginan ta sa Ginoo sa atong pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan. So sa akong conclusion, our service, it should not be painful for us. Dapat ang atong pag-alagad sa Ginoo dili dapat siya bugat sa atong kasing-kasing gani. Nga moari ta sa church, nga mata na sa buntag, ari na po ka sa simbahan, nga muhatag pag yuta para sa church, mura bugat kay sa atong bulsa, bugat sa atong kamot. Di ba? It is not like we are forcing ourselves into that position or into that situation. True service is there's a joy in your heart. Adunay kalipay, and you are grateful because it is a pleasure to serve the people, and especially to the King of Kings. It is a pleasure to be used by God. It is not a burden for us, mga kaigsunan. Serve the Lord wholeheartedly, serve the Lord gratefully, serve the Lord faithfully, mga kaigsunan. We Christians should be thankful for the opportunity to serve God and His people, because not everyone has given this special privilege. Dili tanan naa sa church. Dili tanan nakaserve sa church. So let's give our loyalty to serve our fellow Christians, our home church, and to our living God, our Lord and Savior, Jesus Christ, just as He did for us. Sama sa iyang gibuhat, sa iyang pagserbisyo, samtang nasa dres kalibutan. Sa last verse niya ako ang pagkapasahon. In Colossians chapter 3 verse 23 it says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Thank you and good morning.